Ngayon, dako na tayo sa most exciting part. Yung tanong na, ang Project Bluebeam ba ay nasa propesiya ng Biblia? Sa madaling salita, nahulaan na ba ng Biblia ang Project Bluebeam? Nasa Bible ba talaga ang Project Bluebeam? Well, maaari malaglag ang iyong mga pangakaibigan na nabanggit na ito ng Biblia. Na yung hologram ni Jesus ay nabanggit na rin po sa Biblia. Na yung hologram na nagpapakita ng iba't ibang Mesiyas, iba't ibang Diyos na magpapakita sa mundo ayon sa sinasabi ng Project Bluebeam. Yun nga lang, it takes deep understanding para maunawaan natin ito. I pray na mangusap ang banal na Espiritu sa inyo, kaya makinig po tayong mabuti. Kung babasahin natin ang Mateo chapter 24, ito ay senaryo na kausap ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Pinag-uusapan nila yung mangyayari sa birth pains, paglapastangan sa templo, sa Great Tribulation at sa kanyang second coming. Sa madaling salita, pinag-uusapan nila ang 7 years of tribulation bago mag-second coming. Ang Mateo 24 po ay instruction ng ating Panginoong Hesus para sa mga Hudyo. At napag-aralan naman natin na lahat ng sinasabi ni Jesus Christ sa Mateo ay future events. Mangyayari sa tribulation age, sa 7 years of tribulation. Kaya ang babala ng ating Panginoong Hesus na ito ay kaganapan sa 7 years of tribulation, particular sa birth pains. Ngayon, may babala ang ating Panginoong Hesus sa kanila. Kung babasahin natin ng Mateo chapter 24 verse 23 to 26, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, pinagpauna ko ng sabihin ito upang kayo ay makapaghanda. Kung sasabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sasabihin naman nila, naroon siya sa mga silid, huwag kayong maniniwala. So kung iintindihin po natin yung way ng pananalita ng ating Panginoong Hesus dito, ang tinutukoy niya ay yung mga peking Mesaya. Ang mga peking Mesiyas na ito ay hindi yung physical na tao na Antikristo. Hindi yung taong nangunguna sa United Nations sa one world government. Kundi ito ay isang apparition ng larawan niya, yung larawan ng halimaw. Himay-himayin po natin ang verse. Sa verse 23, ganito po ang kanyang pagkakasabi. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Yung word na narito ang Kristo at yung naroon siya, meaning ang peking Mesiyas na ito ay bigla-bigla na lamang sumusulpot. Ang sentence na naroon siya, isang reaksyon ng tao sa isang bagay na bigla na lang siyang sumusulpot. Halimbawa, may nagpakitang bulalakaw. Ang reaksyon dito ng ordinaryong tao ay, uy, may bulalakaw. Nasaan ang bulalakaw? Ayun, naroon ang bulalakaw. O kaya yung may sumulpot na multo. Ang reaksyon ng tao kapag hinahanap yung multo, sasabihin niya na nandoon ang multo o naroon siya. Kung iintindihin niyo mabuti yung sentence ng pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus, it seems na ang tinutukoy niya dito ay bigla ang pagpapakita ng peking Mesaya. Ipagpatuloy po natin ang verse. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng kamanghamanghang himala at kababalaghang upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. So yung nag-a-apparition na peking Mesiyas ay hindi lamang po pala iisa, kundi marami. Ang sabi kasi diyan, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas. Ang word na mga means plural. Marami po yan. So balik muna tayo sa sinasabi uli ni Serge Monas, yung step 2 na hologram. Iba't ibang Diyos ang magpapakita sa Project Bluebeam ayon sa iba't ibang klaseng religion. Meaning, pareho ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito na mga Mesiyas o mga bulaang propeta. So ipagpatuloy po natin ang verse. Verse 25. Tandaan ninyo, pinagpauna ko ng sabihin ito upang kayo ay makapaghanda.
So may instruction si Jesus sa mga Hudyo during tribulation age na may mangyayari talagang ganito at pinangungunahan na nila na huwag itong paniwalaan. Ang alin? Yung hologram. Verse 26, kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo siya ay nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo siya ay nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. So tingnan nyo itong verse na ito, no? Kaya ako nasabi na ang sinasabi ni Jesus Christ ay yung peking Messiah ay nag-a-apparition dahil sa mga salitang ito. Naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa mga silid, huwag kayong maniniwala. Kung pisikal na antikristo ito, paano nangyari na pupunta siya sa mga silid? Marami yon, nag-iisa lang siya. Ibig sabihin, mga silid, maraming silid to. Ang tunay na Antichrist ay pisikal na tao talaga, which is nabanggit naman ito ni Jesus Christ sa chapter din na ito. Kung aatras tayo sa verse, ang sabi ng verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at maraming silang maililigaw. So pisikal na Antikristo yung binabanggit dito, tao talaga. Kasi ang sabi diyan, magpapanggap na Kristo. So ito ay person, meaning may isip at talino ang Antikristo na sinasabi ni Jesus dito. At sinabi diyan na marami siyang maliligaw. Kung marami siyang maliligaw, may utak ang Antikristo na ito. Hindi ito hologram. Physical na Antikristo ang sinasabi ni Jesus dito. Pero kung babalik tayo sa verse 26, kung sasabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sasabihin naman nilang, naroon siya sa mga silid, huwag kayong maniniwala. So ang false messiah na ito ay iba, bigla na lamang sumusulpot. Sumusulpot sa mga silid, sumusulpot sa ilang. Kung babasahin natin ang English version, sa Good News Translation, ito ang sinasabi. Or if people should tell you, look, he is out in the desert, don't go there. Or if they say, look, he is hiding here, don't believe it. So ito naman ay nasa disyerto yung false messiah. At minsan naman daw ay he is hiding there o nagtatago sa isang lugar. Kung ito ay pisikal na antikristo o tao talaga, paano naman nangyari na yung pinakahari ng mundo, pinakaimportanteng tao sa buong mundo, ay magpupunta sa disyerto na nag-iisa at pasulpot-sulpot kung saan-saan at minsan nag-iisa sa disyerto? Kaya ang big idea dito mga kababayan, dalawang klase ang sinasabi ni Jesus na false messiah sa Mateo 24. Isang pisikal na antikristo at isang hologram na antikristo. Ngayon, meron pang isang verse sa Book of Revelation na merong pisikal na antikristo at merong hologram na antikristo o yung tinatawag na larawan ng halimaw. Kung babasahin natin ang Pahayag chapter 13 verse 13 to 15, kahanga-hanga ang mga himalang ginawa ng pangalawang halimaw, ano pat nagpababa siya ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao. Nalilang niya ang lahat ng tao sa lupa sa umagitan ng mga himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Naikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit gumaling. Pinahintulutan din ng pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakakapagsalita ang larawan at ipinapapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So yung verse na yan, paulit-ulit na po natin yan napag-aralan sa part 5 at ibang series ng katapusan ng mundo. Sabi diyan, nalilang niya ang lahat ng tao sa lupa sa umagitan ng himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit gumaling. Sa verse na yan, another evidence na ang Great Tribulation pala, pwera sa physical na antikristo, mayroong larawan o parang hologram ang gagawin ng false prophet para sambahin ang halimaw. Sambahin ang halimaw at ang larawan nito. Dalawa ang binabanggit, yung halimaw, yung antikristo mismo, at yung larawan niya. Kaya harmonize ito sa sinasabi ni Jesus na may physical na Messiah at may parang hologram na Messiah. Kung titingnan natin sa Greek, ang salitang larawan diyan o image, ito ay icon. Which is dyan kinuha yung salitang icon sa terms ng modern computer science.
Meaning, hindi po yan himala kundi isang technology. Technology ng isang icon o hologram. Kaya ang big idea dito, 2,000 years ago pa lang, nahulaan na ni Kristo at ang Book of Revelation o ang Bible, ang Project Bluebeam na ito. Well, ang mensahe dito talagang nasa huling araw na tayo. Malapit na tayong pumasok sa tribulation age at anytime pwede na mag-rapture. At kapag nag-rapture na, alam naman natin na kung paano dadayain ng Antikristo ang buong mundo sa pamamagitan ng alien theory na tayo daw ay kinuha ng aliens. Talagang napaka-deceiving nito kung wala kang alam sa Bible. At sa panahon natin ngayon, patindi na patindi ang deceptions para ilayo tayo sa Diyos at huwag paniwalaan ang Biblia. Ang sabi ng Biblia, paglitaw ng sawail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapaninlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Ang verse na yan ay hindi na ho kailangan ipaliwanag. Dahil maliwanag na sa verse na yan na sa mga huling araw sa panahon natin, lalong magiging mas matindi ang maniniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang sabi diyan, nahayaan daw ng Diyos yung mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. Kaya ang warning ng Diyos sa iyo, kaibigan, kung hindi ka pa siguradong ligtas, aba, panahon nang alamin mo kung paano maligtas bago maging huli ang lahat.